Please subscribe and click the bell. Sa tuwing may snow, ang aking laging gawi ay ganito. Nagdadala ng gamit para sa kamper ng truck ko. Bubuksan ang garahe para ako'y makapwesto. Ibababa ang tailgate at ikakabit ang hagdan ko. Kukunin ko ang toolbox nang maihanda ang tester ko upang ma-check up ko ang bateriyang ipapalit ko. Swerte naman ako, nasa 12 volts pa rin ito. Kaya't dadalhin ko na nang magamit agad ito. Aakyat na ako nang matapos agad ito. Nang bigla namang nasagi ang susi sa bulsa ko. Kaya ang nangyari, nag-alarm ang truck ko at pinatay ko agad nang hindi maka-istorbo. Gumamit ako ng drill para matanggal ko ang rivet na siyang naghahawak sa plywood na isinabit. Eto nga at naalis ko rin sa tulong ng aking drill. Magputol ng strap ang sunod kong gagawin. Kailangan ko kasi kuryente alisin. Nang ang battery ay mailabas ko na rin. Siyempre kailangan ko rin na ito ay testingin nang masiguro ko na dapat ngang tanggalin. Talaga nga palang voltahe ay na-drain. Nakalimutan ko kasi at di na napansin. Ayusin ko muna itong mga linya at nang madali ko lang na siya ay maikonekta. Itong battery na ipapalit ko, kailangan ng konektor upang maikabit ko ang mga kuryenteng ito. Medyo mababa din ang amperahe nito, kaya di ako sigurado kung uubra ito. Bahala na si Batman at si Matimtiman. Kung hindi uubra, may option pa naman. Pukpok dito, pukpok doon na lang ang kailangan at baka sakaling amperahe madagdagan. Matagal-tagal din bago ko nahigpitan. May tama na kasi isa kong kalingkingan. Igabit na natin ang mga kuryente nang masubukan kung ito'y pupwede. Bagamat ang battery ay may sapat na kuryente, kailangan ko pa rin na i-charge ito din. Napakalakas kasi ng susuplayan na rin. Baka ito'y ma-short at di na pumwede. Pindutin na natin ang control ng winch nang malaman na natin kung kayang i-lift. Tumulong na rin ang aking asawa
dahil nakita niya na ako'y nagdurusa. Kukunin ko naman ang mga pangdingding dahil sa may snow ay laging nakatabing. Kailangan ko lamang na isa-isahin dahil bukod sa madulas ay may kabigatan din. Sa ganitong sitwasyon ay mahirap kumilos, kaya naman ako'y hindi padalos-dalos. Dahan-dahan ako at baka nga madulas at di na makatayo dahil sa may bangas. Kung titingnan ninyo ay parang simple lang. Kahit dinadaanan ko, puro yelo na lang. Ang ginagawa ko lang ay nagpipingguin walk upang ang ulo ko ay hindi mapasalpok. Ikabit na natin ang mga dingding. Yun munang sa unahan ang aking uunahin. Medyo delikado ang magkabit dito. Pag nagkamali ako'y sabog ang bubog ko. Ako'y dahan-dahan nang di magkamali. Baka ako mabasag, lalong hindi madali. Isunod naman natin itong nasa kanan. Kahit medyo alangan at may kahirapan. Dahil tagiliran nito'y puno na ng liebre, umakyat na lang akot nang mailagay din eh. Isunod naman natin itong sa kaliwa. Mukhang madali lang at di nakakasiwa. Pero kailangan din na ako ay umakyat upang madali ko itong mailapat. Pero bago ang lahat, dapat di malingat. Kailangan kong ingatan itong nasa kanan. Pero kahit anong gawin, di talaga maiwasan. Ang munting aksidente ay di mapigilan. Pasensya na kayo kung hindi nyo nabisto ang iba pang kapalpakan na nangyayari dito. Kung mapapansin nyo,
shortcut ang video ko. Ayaw ko lang kasi na mabistupan nyo. Bagamat di malinaw ang pagkakabit ko, iisa lang naman ang mensahe ko dito. Ginawa ko lamang ang video na ito upang inyong malaman ang mga routine ko. Ikabit naman natin ang tabing ng pinto upang masara na ang kamper na ito. Lubhang mahirap din ang magkabit nito pagkat kailangan din ang power ko dito. Basta't patuloy lang ang panonood nyo, tiyak makikita nyo ang lakas ko dito. Ikabit naman natin itong pangalawa nang tuluyan na natin itong maisara. Mayroon akong teknik na ipapakita na kung paano mapipigilan ang pag-ugat nila. 2 pirasong channel ang ginagamit ko na itinutukod ko sa magkabilang dulo. At ganun din naman ang ginagawa ko sa parteng itaas, maitinutukod din ako. Nagsisilbi stopper nitong aking pinto upang hindi bumigay habang naglalakbay. Gaya ng sinasabi ko na tiyak makikita nyo, nagagamitin ko ang power ko dito. Parang okay naman ang pagkakakabit ko. Mukhang di na kayang pinagi ng bagyo. Kaya't isasara ko na ng makumpleto nang hindi abutin pa ng gabi dito. Bago ako magpaalam, inyo munang tunghayan ang buong kalooban ng munti kong tahanan. Hangad ko na naway kayo'y nasiyahan sa mga palpakong inyong natunghayan. Makes sense.